di pa. Ay, di ko natapos. And that's the ending of our video presentation. Good day everyone! Today together with my group mates, we are going to dive into the world of tech entrepreneurship. By the way, I am Lovely Nina Gatos as a hustler. And I am Arnel Sadsad, also a hustler, introducing our group mates. We have Bernal Villamanca and Maxino Campo as the hipsters, and of course, the last but not the least, the greatest hackers of the time, RJ Nipas and Meryl Garcia, representing the Electropreneurs. Listening and learning is a choice, but in behalf of my group mates, we are encouraging you to do so. With the knowledge that we will acquire in our lives, let's try to apply. What are you waiting for? Let's get started. What is lean production? Lean production is a manufacturing approach aimed at reducing waste and optimizing processes to improve operational efficiency. It focuses on cutting unnecessary steps or materials to save time, money, and other resources while enhancing product or services quality. This is achieved through continuous improvement and a strong focus on delivering customers value. Lean production ay isang diskarte sa isang manufacturing na naglalayong alisin ang mga hindi naman kinakailangan na proseso at pag-aaksaya upang mapabilis ang produksyon na nagpapababa ng gastos at mapabuti ang kalidad ng produkto. Layunin nitong gamitin ng mga resources na kinakailangan para makagawa ng mga produktong mataas ang kalidad at nakatugon sa pangangailangan ng mga customers na may pinakamaikling oras. Ang isang magandang halimbawa ng lean production ay ang isang planta ng kotse. Sa halip na mag-stock ng maraming piyesa na hindi pa naman talaga kailangan, ginagawa nila ang just-in-time na proseso kung saan kailangan lang ang piyesa, saka lang ito dumarating para gamitin. Binabawasan nito ang gastos at storage na tinitiyak na laging bago at updated ang mga materyales na gagamitin. In lean production, waste refers to any activity or process does not have any value to the product or service from one's customer's perspective. Lean methodology identifies 8 primarily types, waste often referred as team woods. Ang pagtuon sa mga uri ng waste na ito ay mahalaga sa lean production dahil ang layon nito ay mapabuti ang kahusayan at kalidad habang binabawasan ang mga hindi naman kinakailangan na gastos. And now, let's proceed naman sa 8 ways of lean production or in short term, the team woods. The first one is a transportation. Transportation, the unnecessary movement of the materials or product from one location to another, adding no value. Ang paggalaw ng mga materyales o produkto mula sa isang lugar patungo sa iba nang walang dagdag na halaga. Halimbawa nito ay ang paglipat ng piyesa sa warehouse papunta sa assembly line nang hindi pa naman kailangan, na nagiging sanhi sa pagtaas ng oras at gastos. The second one is the inventory or inventaryo, holding more products or materials than necessary leading to excess storage and cost and waste. Ito naman ay ang pag-iimbak ng mas maraming produkto o materyales kaysa sa pangangailangan. Halimbawa nito, ang tindahan ng damit. Nagkakaroon ng sobrang stocks na hindi pa naman kailangan o hindi pa naman na ibebenta agad na nagiging dahilan ng pagkaubos ng espasyo ng mga lumang design. The third one is the motion o paggalaw, unnecessary movement by people or machines that do not have add any value to the process. Hindi ka kinakailangang kilos na galaw ng mga tao o makina. Halimbawa nito ay isang assembly line kung saan kinakailangan ng paglalakad ng malayo ng manggagawa para kunin ang mga tools. Ito ay nasasayang ang oras at pagod. Ang waiting waste ay nagre-refer sa mga oras kung saan walang nangyayaring value-added activity dahil hinihintay ang tao, kagamitan, material o impormasyon para maipagpatuloy ang trabaho. Ito ay nagiging sanhi ng pagkabagal ng buong proseso at sa huli ay nagiging dahilan ng pagkaantala ng mga produkto o serbisyo. Halimbawa ng waiting waste, pag-antay sa file. Kapag hindi makumpleto ang isang hakbang sa proseso dahil sa pagkaantala ng pagdating ng kinakailangang file. Process stalled due to missing signature. Ang isang proseso ay natigil o na-delay dahil kailangan pa ng pirma ng isang tao para magpatuloy.
Busy subject matter expert. Kung ang isang hakbang sa proseso ay nangangailangan ng expertise ng isang tao na sobrang busy, maghahantay ang buong team bago magawa ang kinakailangang hakbang. Isipin natin ang isang restaurant na halimbawa ay ang Bahama Bistro. Sa lugar na ito, ang waiting waste ay makikita kapag naghihintay ang mga customers sa kanilang mga order. Kung ang kitchen staff ay mabagal maghanda ng pagkain dahil kulang ang ingredients, equipment o kahit ang instruction, maantala ang buong proseso ng pagkain. Ang pagkaantala na ito ay hindi magdadagdag ng value sa customer at maaaring magsisulta sa hindi magandang experience sa customer. Ang overprocessing ay paggawa ng mga dagdag na hakbang o proseso na hindi naman talaga kailangan para matugunan ang pangangailangan ng customer. Sa madaling salita, ginagawa natin ang mga bagay na hindi pinapahalagan o hindi hinahanap ng customer. Ang resulta ay nasasayang ang resources tulad ng oras, manpower at materials na hindi naman talaga nagdadagdag ng value sa produkto o serbisyo. Halimbawa ng overprocessing waste. Redundant process steps. Pag-ulit ng mga hakbang na hindi kailangan sa proseso, gaya ng pag-double check ng information na una nang na-verify. Fields on forms requiring unused information. Mga forms na humihingi ng impormasyon na hindi naman ginagamit sa susunod na proseso. Addition of unnecessary features. Pagsasama ng mga features sa isang produkto na hindi naman kailangan o hinahanap ng mga customer. Halimbawa, pagdaragdag ng komplikadong mga features sa isang simpleng product. Providing a higher level of quality than required. Pagbibigay ng mas mataas na kalidad kaysa sa inaasahan o kinakailangan ng customer. Gaya ng paggamit ng mas mamahaling materyales kahit na hindi ito masyadong mahalaga para sa customer. Isipin natin ang sitwasyon sa Bahama Bistro. Isang malinaw na halimbawa ng overprocessing ay ang pagsulat ng buong pangalan ng customer sa bawat coffee cup, kahit na hindi naman ito hinihingi. Ang simpleng paglalagay ng isang first name o order numbers ay sapat na para maibigay ng tama ang order sa customer. Ang pagsulat ng buong pangalan ay tumatagal ng mas maraming oras at hindi naman ito pinapahalaga ng customer. Kaya ito ay isang overprocessing. Ang overproduction ay tumutukoy sa paggawa ng mas maraming produkto o serbisyo kaysa sa actual na demand. Nangyayari ito kapag ang proseso ay gumagawa ng mga item o outputs ng hindi pa kailangan ng susunod na hakbang o ng customer. Hindi lamang ito nagsasayang ng resources kundi nagdudulot din ito ng additional cost dahil kailangang i-stock o i-manage ang sobrang inventory. Halimbawa ng overproduction waste. Selecting reply all for emails. Sa email communication, ang pag-reply all sa isang email thread ay isang anyo ng overproduction. Hindi lahat ng tao sa thread ay nangangailangan ng impormasyon, ngunit lahat ay natatambakan ng hindi kinakailangang data. Creating unnecessary large batches. Paggawa ng mas maraming units kaysa sa kinakailangan. Halimbawa, ang pag-produce ng malaking batch ng isang produkto na hindi naman lahat agad magagamit o mabebenta. Printing too many copies. Pag-print ng 20 kopya ng isang ulat o dokumento kahit na 3 tao lamang ang kailangan nitong basahin. This creates excess paper waste and unnecessary effort. Sa Bahama Bistro, ang isang magandang halimbawa ng overproduction ay ang pag-brew ng sobrang dami ng kape sa umaga kahit hindi na masigurado kung kakailanganin ito sa buong araw. Kapag mas marami ang brewed coffee kaysa sa actual orders ng customers, ang hindi nagamit na kape ay masasayang at ito ay magiging dagdag sa gastos sa negosyo dahil nasayang ang beans, water, electricity at oras ng staff. Ang defects ay tumutukoy sa mga produkto o serbisyong merong mali, kulang o hindi naayon sa inaasahan ng customer. Kapag may defect, kinakailangan ng rework o pag-aayos na nagdudulot ng pagkaantala at dagdag na gastos
Bukod dito, ang paulit-ulit ng pagkakaroon ng defects ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng tiwala ng mga customer sa brand o negosyo. Halimbawa ng defect waste, errors that occur over and over. Kapag may paulit-ulit na pagkakamali sa proseso tulad ng pag-print ng maling impormasyon sa mga resibo, kailangan itong ayusin bawat pagkakataon na nagsasayang ng oras at materyales. Customer dissatisfaction in a process. Ang mga pagkakamali sa proseso na nagiging sanhi ng hindi kasiyahan ng customer tulad ng hindi tamang pagpapadala ng produkto o maling item na natanggap ay malaking impact sa kanilang experience. Fixing improper paperwork. Ang pag-rework ng mga forms o dokumento dahil kulang ang impormasyon o mali ang pagkaka-fill-in ay isa ring uri ng defect waste. Dahil nagiging sanhi ito ng pagkaantala at kailangan ulitin ng proseso. Wrong next steps. Kung mali ang hakbang na susunod sa isang proseso, gaya ng maling bilang ng mga units na ipinadala o pagpapadala sa maling address, kailangan ng rework o adjustments na nagdagdag gastos. Sa Bahama Bistro, ang isang malinaw na halimbawa ng defect ay kapag ang isang customer ay na-request ng soy milk sa kanilang kape. Ngunit maling ginagamit ng barista ang regular milk. This error not only affects the customer's satisfaction but also leads to waste products as the incorrect drink has to be remade. Ang skills waste o non-utilized talent ay nangyayari kapag hindi nagagamit ng maayos ang karanasan, kakayahan at creativity ng mga empleyado. Sa halip na i-maximize ang kanilang kontribusyon, sila ay nalilimitahan ng mga proseso o policies na hindi nagpapahintulot sa kanila na mag-excel. Ang ganitong uri ng waste ay hindi lamang nauubos ang potensyal ng empleyado, kundi nakakaapekto rin sa pangkalahatang performance ng negosyo. Halimbawa ng non-utilized talent waste. Constantly asking for permission or approval. Kapag ang mga empleyado ay kinakailangang humingi ng approval o permiso bago makapagdesisyon, ito ay nagpapabagal sa proseso at hindi nakakamotivate ng mga taong gamitin ang kanilang sariling pagpapasya. Lack of training. Kapag hindi binibigyan ng pagkakataon ang mga empleyado na mag-expand ng kanilang skills o hindi sila tinuturoang gamitin ng mga bagong tools, nagiging limitado ang kanilang kontribusyon sa negosyo. Misusing specialized skills. Kung ang isang empleyado na may mataas na level ng expertise o specialized skills ay gumagawa ng mga unskilled activities, hindi nagagamit ang kanilang buong potensyal. Halimbawa, isang engineer na gumagawa ng administrative work ay isang uri ng skill waste. Sa Bahama Bistro, isang malinaw na halimbawa ng non-utilized talent ay ang pag-train lamang sa ilang empleyado na mag-operate ng cash register. Kung limitado lamang sa ilang tao ang skill na ito, nagiging bottleneck ito sa proseso, lalo na kung wala sila sa shift o busy. Samantalang ang ibang empleyado ay may potential na mag-operate ng register, hindi sila tinuturuan gawin ito, kaya hindi sila nakakapag-contribute ng buo sa operasyon ng negosyo. Ano nga ba ang 5S? Ang 5S ay isang sistema na pagpapanatili ng kalinisan sa iba't ibang industriya. Ang 5S ay nagsimula sa bansang Japan noong 1950s. Ang Toyota ang unang kumpanya na gumawa nito. Number 1, ang seiri. Ang sort or seiri ay ang pagtatanggal ng mga unnecessary items o hindi mga kailangan na bagay sa working place or working area. Dito, iiwanan mo lang yung talagang mga kailangan. Makikita nyo dyan sa example na yung before and after. Diba yung before, ang daming mga hindi naman kailangan na gamit na nakalagay sa lalagyanan. Then yung after, nung natanggal na yung mga unnecessary items, diba maganda sa paningin, maaliwalas na kasi wala na kung ano pang mga nakalagay. Ang number 2 ay set in order or sa Japanese ay seiton.
Dito naman ay lahat ng mga gamit mo nakalagay sa tamang lalagyan. I-organize mo yung mga gamit para pag kailangan mo, mas madali mo siyang makita at mas madali mong mahanap. Diba kasi kapag hindi naman naka-organize yung mga gamit mo, time consuming kasi ang tagal ng paghahanap mo eh. Halimbawa, diba pag naghanap ka sa toolbox, kailangan mo ng screwdriver. Pero pag hindi siya naka-organize, iaahon mo lahat ng gamit na yun para lang makita mo yung screwdriver. Pero kapag naman naka-organize na, syempre, mas madali mong makikita, mas madali mong makukuha, napabilis pa yung paghahanap mo, diba? Meron tayong tinatawag na set in order achieving levels. Mayroon itong 5 levels at ang level 1 ay ang beginning. Dito, wala ka pang alam sa pag-aayos ng mga gamit. Kaya yung mga pinagamitan mo ay pag natapos mo na itong gamitin, kung saan mo na lang ilalagay. Halimbawa, sa bahay, may toolbox kayo. Kung wala kang alam sa pag-aayos, pag kinuha mo, pag natapos mong gamitin, ibabalibag mo na lang, isasara mo na, hindi mo na iaayos. Ang level 2 naman ay nakafocus ka na sa basics. Dito, may alam ka na sa pag-aayos or paglilinis ng mga gamit mo. O halimbawa, sa toolbox ulit. Kung alam mo na yung basic, kapag ginamit mo, maayos mo na siyang ilalagay sa lalagyan. Hindi yung basta ilalagay mo na lang na ibabalibag mo sa toolbox. Ang level 3 ay make it visual. Sa level na ito, yung mga kailangan mong gamit ay may mga label na. May mga nakatalaga ka na rin na paglalagyan ng mga kailangan mong gamit at sa pamamagitan nito, madali mo nang matutukoy sila kapag sa oras na kailangan mo. Halimbawa, sa kusina natin, may mga nakatalaga tayong paglalagyan ng ating mga condiments, di ba? Or ng mga kawali or kaldero. Kaya kapag kailangan mo, madali mo lang makikita kung nasan yung, halimbawa, kailangan mo yung paminta or kailangan mo yung patis. Hindi mo na kailangan na magsisigaw pa na tatawagin mo yung kapatid mo na nasan yung ganito, nasan yung ganyan. Kasi ikaw mismo, alam mo na kung saan nakalagay yung mga kakailanganin mo. Ang level 4 naman, ito yung naka-organize na yung mga gamit mo. Ang level 5. Ang level 5, yung mga kailangan mong gamit dito, makukuha mo na siya agad sa loob lamang ng 30 seconds sa kaunting hakbang lamang na gagawin mo. Ang shine or say so, dito sa part na to, kailangan araw-araw yung paglilinis. Dapat pananatilihin mong yung kalinisan sa workplace mo. Araw-araw dapat maglilinis ka. Dapat araw-araw i-inspeksyonin mo yung lugar or yung kagamitan. Dapat dito yung wala kang mamiss na araw sa paglilinis. Standardize or seiketsu. Ito yung paninigurado mo sa kalinisan ng lugar. Ito yung daan or tulays para magawa mo yung tatlong naunang step. Yung sort, set in order, at shine. May method or procedure na sinusunod dito dahil consistency yung kailangan mo dito eh. Halimbawa sa bahay, di ba? Yung halimbawa sa ating pagwawalis. Di ba saan ka ba magsisimula? Di ba unahin mo yung sulok sa papuntang gitna, papuntang pinto. Hindi naman pwede yung magwawalis ka, unahin mo yung gitna. Pupunta ka sa sulok, tapos dadalhin mo sa pinto. Ganon din sa paglalampaso, uunahin mo yung sulok, papunta sa gitna, tsaka papunta sa pinto. Hindi naman pwede unahin mo yung pinto, pupunta ka sa sulok, at pupunta ka sa gitna. Ang sustain or shitsuke, ito yung may kinalaman na sa disiplina sa sarili dahil papanatilihin mo na yung system na to. Kumbaga, araw-araw mo na siya gagawin. Dapat kasi, mini-make sure mo na talaga na gagawin mo ito sa pang-araw-araw dahil kapag wala kang disiplina sa sarili, sasabihin mo na kunwari sa araw na ito, ay hindi ko nagagawin, bukas na lang, pwede naman yun, hindi naman mapapansin. Kaya malaki yung part ng pagkakaroon ng disiplina sa sarili para may perform mo itong 5S. Ngayon naman ay tumungo tayo sa JIT production or just in time. Ang proseso na to ay isang paraan ng
pagmamanufaktura na naglalayon na mabawasan yung oras, paggawa, yung materyales sa manufacturing process. Ang sistema nila ay kung kailangan na, tsaka gagawin. Dadalhin lang nila kapag kailangan na. Ang layunin kasi nila yung mabawasan yung raw material sa loob ng pabrika nila. Kumbaga mga small batch lang yung kailangan nila. Paano nga ba gumagana ang JIT production? Gumagamit sila ng pull system. Ano nga ba ang mga benefits ng JIT production? Unang-una ay mababang kapital sa paggawa. Dahil wala nga sobra sa inventory, mas mababa rin yung puhunan na kakailanganin sa paggawa. Pangalawa ay maliit na espasyo para sa mga materials dahil sa pag-handle. Dahil yun nga, wala sobra sa inventory, kaya mas maliit din yung space na magagamit para sa pag-iimbak at pag-handle ng mga products. Ano naman yung mga hamon na pwedeng harapin ng JIT production? Madali silang maalintala sa proseso. Dahil wala silang buffer, ano man yung pagkaantala sa kanila, ay maaaring makaapekto ito sa buong process ng production. Okay. So, ano naman ba yung sinasabi guys na pull system? So, alam naman natin that pull system is one of the toolbox or one of the tools used by Six Sigma. So, pag sinabi nating pull system guys, sabi dyan, a pull system is a method for controlling the flow of resources through a process. The goal of such system is to replace only what is being consumed of the optical time. It is called a pull system because resources are pulled into the pipeline only as they are needed or requested. So, it differs from a push system. Syempre, kasi pull system yan. So, sinabi dyan na yung pull system, this is a system na kung saan sa isang business, kung ano lang yung nawala, kung ano lang yung nakonsumo, kung ano lang yung nagamit, okay, yun lang yung papalitan. So, yun lang yung kukunin dun sa bodega. For example, yun lang yung ilalagay sa may nawala na part. Okay, so example natin sa electrical materials. Meron tayong 100 utility box. So, yung mga pink or orange na box for switches and saksakan. Kapag nagkaroon ng benta, for example, na benta yung 20 peraso. Okay? So, yung 20 peraso na yon according to pull system, yun lang yung papalitan. So, kukuha ng 20 sa bodega or bibili, magre-request, and yun yung ilalagay ulit doon. So, that's the pull system. Okay? So, kumbaga, hindi excessive yung amount ng iniimbak. Hindi sobra-sobra. Walang pasobra sa kung ano yung nawala. So, sa pull system, kung ano lang yung nakonsumo o na expend o natanggal is yun lang yung papalitan. So, that's the pull system. And it differs from a push system kasi si push system guys, ang ginagamit niya is nag-a-assume siya or nagkakaroon ng observation lang and based lang doon yung pinapalit or yung process na ginagawa para palitan yung produkto. So, approximate lang. Hindi sureball, hindi precise yung paggawa noong pagpalit doon sa may mga product. Okay, so it's either sumusobra or kinukulang. Hindi siya accurate. Okay, and then, kung ikukumpara natin si push system kay pull system, si push system, yung inventory dyan is mataas. Okay, maraming stock. Unlike kay pull system na talagang precise, is sakto lang. Okay, so si push system, kung titignan natin, may waste siya. So, sa transportation pa lang yan, sa paglilipat pa lang ng mga gamit or paninda, is may waste na. Unlike kay pull system na lesson, kasi exact lang yung ipapalit na items. Okay, so si pull system, gumagamit siya nung sinasabing Kanban. O kumbaga, based on Kanban. Di ba we all know that Kanban is a Japanese word for sign. So, si Kanban, sign, tumitingin o may tagatingin ng sign or signal kung meron ng kailangang palitan. So, that's regular checking na itong personal na ito or personnel
sabi ko sana, is siya yung tumitingin kung kapag may natanggal na, siya yung magre-report, okay, maglilista. Okay, kailangan nang palitan yung ganito. Kasi, nakonsumo na siya, nagamit na siya, nabili na siya. Okay? So, that's Kanban in terms of pull system. So, pull system, ulitin ko, it's all about pagpalit sa kung ano lang yung nakonsumo. Okay? So, that's pulling from the pipeline or from the storage, sabihin na natin, papunta sa may kinaroroonan noong nawala, nagamit na produkto. Batch and push processing. So what is batch and push processing? This is a large lot production, forecasted demand, high inventory, manufacturing waste, high efficiency with low system productivity. So pag sinabi natin batch and push demand, nagre-refer siya sa traditional method of production where large quantities are produced at once based on forecast. So yung ganitong method, nag-lead siya sa high inventory, which means nagpo-produce ka ng mas marami kaysa sa kailangan mo. Although yung method na to ay efficiency when it comes to producing large quantities at once, yung overall productivity niya naman is mababa because madami kang nasasayang na oras or resources dito. Continuous flow, make one, move one. So the meaning of continuous flow is small lot production based on customer demand, low inventory, low manufacturing waste, demand flexibility, high system productivity. So from the meaning itself, nag-emphasize siya ng pag-produce ng products in smaller batches based on real-time customer demand. This reduces the amount of inventory kasi pinuproduce lang niya kung ano yung kailangan. So yung method na to, minimize siya ng waste. One of the example of batch and push production, batch and push processing is when gumawa ka ng 100 copies sa product mo. No? You have a product na copies and gumawa ka ng 100. Para sa araw na yun, 50 copies lang yung nabili. So ano mangyayari sa natirang copy mo? Mapupunta sa inventory mo or itatapon mo. So masasayang. Well, sa continuous flow, make one, move one. Dito, produce mo lang yung needed. Kung ano yung order ng customer, doon ka lang mag-produce. Pull and push system. Ito nga yung example ng push and pull system. Yung push system is dito nga produce yung quantities at once, large quantities at once. While yung pull system naman is nagpo-produce lang siya ng quantities kung kailan sila kailangan. Nagpo-produce na siya ng products when they are needed or based siya sa customer demand. Some of the examples of push system results nito is yung high inventory, waste, poor communication. While yung sa pull system naman is dito yung low inventory and waste reduction. Dito rin na napapaloob yung better communication. So, kung titignan natin sa tatlong example na yun, mas better talaga yung pull system kaysa sa push system. Kanban. Kanban is a Japanese word for sign, which is inventory control by JIT, or just-in-time processing. It was developed by Taichi Ono, an industrial engineer at Toyota. So, Kanban, pwede natin siyang isipin as a signal or response. Kasi when the supply is running low, meron siyang visual cue like card, electronic alert, or ano pang kind ng cue para i-alert yung worker na konti na lang yung supply nito and need na nilang umorder na ganito karaming amount sa supplier. So the worker will use the Kanban to request the same amount of orders sa supplier. And then after that, after using Kanban, the supplier will give the exact amount requested by the worker. So in this way, Kanban system helps manage inventory levels and production by ensuring that all resources are given only as what they need, or kung gaano lang karami yung kailangan, yun lang ang ibibigay niya. So here is the example of pull system Kanban. In Kanban, the pull system is a key concept that ensures work is initiated based on actual demand rather than forecasted demand. Ito nga yung
kabaliktaran ng push system where tasks or inventory are pushed into the workflow or production process without regard to the current capacity. The Kanban board. So, ano nga ba yung Kanban board? Yung Kanban board helps manage the tasks in workflows. So, it organizes the tasks in a column that typically represents the to-do, in progress, and done tasks. But here's example natin, makikita natin na ang nire-represent ng bawat columns is yung backlog, in progress, peer review, in test, done, and block. So, malaking tulong yung Kanban board sa team kasi tinutulungan sila nito na ma-visualize yung work and para malimit na rin yung work in progress. Okay, so ngayon dadako naman tayo sa may tinatawag na the Six Sigma. Okay, so bago ang lahat, ano nga ba yung tinatawag guys na Sigma? Pag sinabi natin Sigma guys, this is the statistical concept na kung saan nakalagay dito o ang tinitignan nito is the variations within the processes. Okay, basing syempre sa customer requirements. So dahil magkakaiba yung mga customers natin, yung pangangailangan nila, so nagkakaroon ng variation within the processes. So that's Sigma. And it is said that the Sigma value focuses or based on defects per million opportunities or per million chances. Okay, so that stands for DPMO. And with the help of Six Sigma, sabi dyan, bababa yung DPMO or the defects per million opportunities into 3.4 lamang. Okay, so with the help of Six Sigma, kumbaga yung defects within a million ay magiging 3.4 lang. So napakababa, no? So the variations within the processes will reduce and yung resulting product ay magkakaroon lang ng 0.00044% na depekto. So napakaliit. So that's the purpose or the importance of Six Sigma. So punta naman tayo dito guys sa may susunod na chart. Itong chart na ito nagpapakita ng variability. So ano nga ba yung variability? Pag sinabi natin variability from the word itself, variations, okay, so varies in terms of processes, yung pagkakaroon ng pagkakaiba-iba within the processes. Okay? So kung i-analyze natin, kapag may pagkakaiba-iba within the processes or manufacturing ng mga product, di ba? Mag-iiba-iba din yung result na product. So, walang consistency. Nagkakaroon ng variability because variability is the reciprocal of consistency. So, kaya nga sabi dyan, reducing variability is the key to understand the Six Sigma. Kasi si Six Sigma, ang purpose niya or pinaka-main goal niya is to lessen to lessen the defect in terms of manufacturing or production of products. So, kung gusto mong bumaba yung depekto, dapat yung process ng pagbuo ng product is consistent. Kapag consistent yung pagbuo mo ng product, kung ano yung ginawa mo sa una, sunod-sunod dyan, puro the same, walang depekto. Okay? So, bababaan dapat si variability. Okay? So, ano nga ba yung sinasabi nilang Six Sigma, guys? So, kung yung lean kanina is all about cutting the waste, okay? So, eliminating the waste within the processes. Okay, pag sinabi naman natin Six Sigma guys, this is the improvement naman or development noong processes. Okay? It's either existing or a new one. Okay, basta si Six Sigma guys, this is a methodology or parang it's like survey na kung saan for improvement ng processes. So, ang Six Sigma ay nag-originate from the mid-1980s, okay? Within the corporation called Motorola, okay? So, sa Motorola Corporation, discover nila na yung mga high first pass yield, okay, products, ay madalang na pumalya. Okay, na kung saan, syempre, magkukos ng mas magandang o mas mataas na customer satisfaction. Maski ako naman, kapag yung product na bibiling ko ay hindi pumapalya o madalang pumalya, syempre, gugustuhin ko yon. Okay, pag sinabi natin guys na high first pass yield products, ito yung mga products na binuo ng maikling panahon lang or time limited lang yung inalat, but the quality is ensured. Okay, so yung mga ganung product na binuo na discover ni Motorola na mahirap siya o matagal siya or madalang na pumalya. Okay, so the Six Sigma is popularized also by former CEO Jack
Welch, na kung saan ito yung CEO ng General Electric. Okay? So, napopularize niya through committing na i-prove yung capability ng Six Sigma. And it also from him, that the Six Sigma is the quality program na kung saan mag-i-enhance, mag-i-improves nung process, and syempre, ma-improve din yung customer experience dun sa may product na buuin. And malolower yung cost, okay, yung kumbaga expenses sa pagbuo ng product, and on the other hand, ma-maximize yung profit. Okay, so may dalawa tayo guys na methodologies ng Six Sigma. We have the DMAIC and the DMADV. So, ano ba yung pagkakaiba ng dalawang yan? Itong DMAIC guys, this is the methodology of Six Sigma na kung saan nag-a-analyze, nag-aaral, nagsusurvey for improvement of an existing process. Ibig sabihin, yung process na i-improve is already existed. So, for example, may isang business, may mga processes na syempre yan, and may customer na bumili, nagreklamo. Okay? Ang example niya is, for example, delivery corporation or delivery business. Okay, so may customer na pinaghatiran, nagreklamo. Ang reklamo niya is mabagal. Okay, so mabagal yung process. Gusto nila na mas mabilis. So si DMAIC, siya yung methodology ng Six Sigma na titignan kung ano yung problema within the corporation sa process, existing process nung business or nung manufacturer or production. Tapos yun ang aayusin niya para masagot o masolusyonan yung problema na nirereklamo nitong customer. While, pagpunta naman natin sa may DMADV guys, this is methodology of Six Sigma na kung saan para sa new or pagbuo ng panibagong process, products, and services. Okay, so for example, car manufacturers. So, may mga customers na nais ng mabilis, magandang engine, and aerodynamic na sasakyan. Okay, so si DMADV, since bago yung product, ito yung gagamitin ng mga business owners, especially car manufacturers, para tignan kung ano ba yung mga dapat nilang gawin sa pagbuo ng bagong sasakyan. Which is, considering yung tatlong pinaka main na dapat nilang masunod na gusto ng customer, which is mabilis, ganda yung engines, and may aerodynamic na structure yung mismong sasakyan. Okay, so mag-focus tayo guys sa may DMAIC, which is for existing processes. So, the D stands for define. So, sa define, dito titignan ano ba yung problema na gustong maayos. Ano ba yung problema sa process na dapat maitama, na kung saan yun yung nirereklamo ng mga customer. Okay, so sa define yun, titignan ko ano yung problema. And pagdating naman natin sa measure guys, dito na nagkakandak ng study. Okay, nangongolekta ng mga data kung saan ba sa system nagkakaroon ng problema para maayos yung process. Okay, so for example, kanina may nagreklamo sa may delivery, di ba? O sabihin natin sa may manufacturing. For example, may nagreklamo sa isang product na nabili, may depekto. Okay, so sa may define, titignan kung ano yung problema, which is yun na nga nakita. May depekto dun sa may products, okay, na napoproduce. Ibig sabihin, hindi consistent yung process. May pagkakaiba-iba yung mga napoproduce na product. So sa measure, si business owner nagkakandak siya ng study, okay, nangongolekta siya ng data na kung saan titignan niya saan ba nanggagaling yung problema na yon. Okay, ano ba yung nagkukos ng defect na yon. Okay, so sa mga nagmamanufacture ba, sa mga tauhan ba, or may machine ba sa may within the process na may konting malfunction kaya nagkakaroon ng ganung depekto, or sa iba pang part. Okay, so yun yung siya may measure. Nagkakandak siya ng mga datas, okay, kung saan posibleng manggaling o kung saan talaga nanggagaling yung problema. Pagdating naman natin sa analyze guys, yung mga datas na nakita natin dun sa may measure, okay, yung mga nalistang datas, doon titignan o i-analyze kung ano ba yung dapat gawin. Okay, so dito pala yung, for example, dito pala yung problema. Meron palang malfunction sa may isang machine na nagpo-produce ng product. Okay, so doon yung analyze. So sa improve, titignan ko ano yung mga dapat o pwedeng gawin para maayos yung problema na yon. So dapat bang palitan si machine or kailangan bang i-maintain o may kailangan bang adjustments. Okay, pagdating natin sa may control guys, dito na yung actual na pag-implement nung nakita mo o sinulat mo sa improve, dito mo na i-implement mismo. So for example nga dun sa may defect, so nakita
na yung problema is pinuproduce nung nag-malfunction na isang part nung production. So for example, 'di ba sa may production may mga istasyon yan. Okay, kapag yung isang part kasi ng istasyon o isang istasyon, especially if it is an equipment, is may malfunction, so syempre magpo-produce na ng defect yan sa may product. Okay, so sa control, kung ang nalaman mong dapat gawin is palitan yung equipment, so sa control, dito na yung mismong gagawin mo yung pagpalit ng equipment para maayos yung process. Okay? So, may example dito guys. So, may example dito, meron daw isang business, nag-conduct siya ng survey. And they found out that there are customers na ayaw sa may kumpanya nila. Kumbaga, may konting problema o may konting pagkaayaw sa may business o sa may servisyo nila. Okay? So, yung business syempre, nag-conduct ng study para i-fix or para malaman kung ano yung problema na yun. Okay? So, una, syempre, since they already existed na yung processes, DMIC ang gagamitin. So, for define, tinignan nila, ano ba yung problema? Ano ba yung dinadaing ng mga customers? So, they use the VOC or the so-called voice of customers. So, dito, they are conducting, they are receiving, or kumukuha sila ng mga feedbacks from the customers. Okay? And then, nalaman nila through that type of pagkuha ng mga feedback na yung mga customer pala gusto nila ng prompt delivery. Pag sinabi natin prompt guys, di ba, mabilisan. Okay? Kung maaari, ka-order pa lang dadating na. Okay? Medyo exaggerated pero parang ganon yung gustong sense na sabihin ng message. And then, yung pangalawa, sabi, gusto nila ng precise or maayos na selection ng products. So, kumbaga, kung ako man yung customer, kung ano yung in-order ko, dapat yun yung dadating. So, yun yung isa sa mga dinadaing ng customer. And, they also want daw ng mga knowledgeable distribution team. Kumbaga, dapat, sana, yung mga nasa distribution team talagang marurunong, may knowledge, talagang kanang-kana yung pagpa-process ng mga products. Okay? Mula sa pagka-order, hanggang sa pag-distribute papunta sa mga customers. Okay? So, pagkatapos nun, since nalaman na yung mga maaring daingin ng mga customers, pupunta yung business naman sa measure. So, sa measure, magkakandak na ng study yan. So, ano ba yung problema sa mga processes ko? Ano ba yung problema ko o problema ng business ko na tumutugma doon sa may gusto ng mga customers? Okay? So, itong business na to, within that conduction or pagkandak nila ng survey, nalaman nila na yung pagdi-deliver nila is 56% na mas mabagal compared to other competitors. So, maski ako naman, if I am a customer, mas pipiliin ko yung competitor na mas mabilis na 56% compared sa may business na ito. Okay? So, within that knowledge that they obtain, since nalaman nila yung problema sa may process nila, they started to reduce the duration within the process of delivering their product. So, mula sa pagka-order or pagkabili into the delivery. So, nireduce na nila para maayos yung dinadaing ng customer na kung saan yun yung proseso ng pagdi-deliver ng product. So, that's the measure. So, analyze. So, analyzation sa isang business. Kung ano ba yung pagkukulang or ano ba yung problema sa business. So, ito. So, we identified the problem, slow delivery. So, we then ask the question, why was our delivery so slow? Ito yung causes or nagsasanhi kung bakit napakabagal ng proseso na pagde-deliver. Una nga yung inaccurate sales plans. So, pangalawa, issues with our safety stock. Issues with our safety stock. Ito yung sa inventory. Or limited lamang yung nagkakasya. Or napaka-liit lang na espasyo ng inventory na magkakasya doon yung mga products. Low issues with vendors delivery performance. Ito na yung pagde-deliver mismo. So, medyo may problema sa pagde-deliver or sa vendor na mismo dahil maaaring nasiraan or napakalayo or may mga unnecessary activities na ginagawa yung vendor. 4 is falling behind on the
manufacturing schedule. Yun nga, napaguli nga sa paggawa ng produkto. So, napakabagal or hindi na nakakakuha ng quota ng product. Further analysis showed that 80% of our sales came from the 30% of our products. So, yun nga. So, yung mga nabenta or 80% na nanggaling na naibenta is nanggaling doon mismo sa 30%. So, napakababa nun. Yan nga, limited lamang inventory or space doon sa inventory is hindi gaano karami yung product. Okay, we didn't have enough safety stock to get 30% of our products to the customers who regarded. Hindi na i-deliver ng maayos or hindi nakapagbigay ng produkto. Dahil nga, hindi ganun karami yung nagagawa or na isasantabi na product sa inventory. Okay, so punta naman tayo sa apat na letter sa may DMAIC, which is the letter I. That letter I stands for improve. Okay, so sa example natin na ito, na yung business is nakaharap ng problema na kung saan may mga customers na ayaw sa kanila, ano naman ba yung ginawa nila sa may part na improve? Okay, so sa improve part, ang sabi dyan, since na-analyze na nila kung ano yung problema, sa improve part, they already trying to solve the problem. Okay, and yung mga ginagawa nila or ginawa na nilang step is nagkaroon na sila ng monthly reviews na kung saan yung monthly reviews na yun, ang tinitingnan is yung in-demand na products sa business nila. So yung mga in-demand na yun, syempre tinataasan na nila yung stocks, okay, since nagiging mabili siya. And then, they already focus on the products. Pinapalitan na nila or, since nag-focus na sila sa products, ang ginagawa ng business ngayon is tinitignan na nila na kung ano yung gusto na produkto talaga ng customer is yun na yung binibigay nila. Okay? So, andyan na papasok yung mga professional in terms of distribution and delivery. Okay, mga professional na employees. And then, they also focus na rin and binigyang emphasis na rin nila yung 30% na in-demand na product nila. Siyempre, since yun yung in-demand sa may business nila, yun na yung binigyan toon nila. Kasi yun yung nagbibigay ng mataas na revenue. Okay? And then, isa pa sa mga solusyon nila sa nakita nila mga problema from the previous part is nagkakaroon na sila ng yearly reviews. Okay? Yearly na kung saan titignan doon kung ano na yung mga nagiging in demand, ano ba yung mga tumataas yung demand sa may business nila. Na kung saan yun yung pinagpopokusan na nila. And also, they are looking for those part naman nung business nila na kung saan na-updated na. Kung baga nawawalan na ng demand, hindi na mabili or halos wala nang bumibili, ngayon, pini-phase out na nila yun. And nagtitingin sila ng another product or another substitution for that specific service or product. So, yun yung naging ginawa naman or naging step nitong business, example ng business na ito dito sa may part na improve. So, sa control. So, control is kailangan i-monitor kung ano ba yung product na mabenta. Ano ba yung mas tinatangkilik ng mga customer. So, doon tayo mag-focus. So, kailangan control your product, control your business. So, the Six Sigma example, cleaning the garage. Imagine you want to clean up your garage so you can fit a new motorcycle inside. You could use Lean method to accomplish this goal. Okay, pwede mong gamitin. Okay, ano ba yung Lean method? So, ito yung define, measure, analyze, improve, and control. So define, kailangan identify mo muna kung ano ba yung kailangan mo gawin. So, yun nga, is clean or linisin yung garage. Then, yung measure is kailangan ma-measure mo yung garage mo kung gaano ba kalawak. Ano ba yung space na available or anong materials pa yung magkakasya sa garage mo na yun. Then, sa analyze is analyze yung ano ba yung mga nandong materials sa loob. Ano ba yung mga pwede pang alisin or ano pang espasyo or ilang materials pa yung magkakasya doon sa garage. Then, yung improve is gumamit ng tools or Lean tools. Ito yung 5S, yung sort. Okay, sa sort is ialis yung mga unnecessary things, yung mga walang ala namang kabuluhan or wala namang kailangan or di kailangan na materials. So, kailangan alisin niya. Ganun is mabawasan.
Okay, nung lumawak pa yung loob. Then yung shine is kailangan malinis. Okay, talaga napakakinis, talagang walang likabok. So parang napakaganda tingnan or napakaayos tingnan. Then yung sort of order naman is kailangan magkaayos or magkakasunod-sunod yung mga materials na magkakamuka or magkakasama yung mga materials na parehas ng mga uri, okay? So, sa control is kailangan ng label. So, label the spot. So, lalagyan mo ng label na magkaroon ng alam mo yung materials kung saan matatagpuan. Then, hindi ka mahihirapang maghanap kung meron ka makukuhaing materials doon sa garage. Okay? So, napakalaga ng labeling para di rin mapaghalo-halo or magkasama-sama yung mga materials na nasa loob para organize. Okay. So, the Six Sigma Toolbox. Here's the list. So, napakarami niya. So, para mapabilis is itong mga toolbox na to is ginagamit to analyze the data. So, para magkaroon ng values or malaman kung saan ba nagkukulang isang product. Okay? Pwede mo itong gamitin toolbox na to to identify the problem or ano ba yung mga nagiging sanhi. Okay? Pwedeng malugi or ano yung nagiging sanhi na pagkalugi ng iyong business. Okay, the birth of Lean Six Sigma. So, combination ng dalawa, Lean and Six Sigma. So, ano nga ba yung dalawa na yun? So, ang Lean focuses on eliminating waste, thus improving speed and efficiency. So, para mapabilis, is in-eliminate yung mga waste. So, doon nagpo-focus yung Lean. Para, basta ang word dito ay pinapatuloy or pinapabilis yung process. Okay. Sa Six Sigma naman is focuses on process improvement by eliminating defects, thus improving quality. So, para mag-improve yung quality, is in-eliminate yung mga nakaka-epekto sa product. Okay. Combining the two, which is called Lean Six Sigma, it solves all issues within a system, thus ensuring profits for business. So, ano ba yung mga magbe-benefits or ano ba yung mga benefits kapag na-apply mo yung Lean Six Sigma sa yung business? Okay. Increase in profits. So, yun yung una. So, tataas yung kita mo. Bakit? Dahil ina-apply mo yung Lean Six Sigma. Yun nga inilimit yung mga ways para mapabilis yung process. Then, talagang tatakilikin ng mga customer dahil napaka-ayos or napakaganda ng quality ng yung product. Standards and simplified process. So, since naka-organize or naka-plano yung business mo, yung talagang takbo ng business mo, is talagang napaka-smooth ng dating or ng pagkaka-process, okay? So, reduce errors. Mababasa yung mga errors dahil nga talagang na-analyze mo na bubusisi mo yung business kung ano ba yung mga pagkakamali na pwede pang ayusin. Employee development. So, magde-develop yung employee mo dahil nga nagkakaroon ng new knowledge, kakaroon ng learnings, natututo ng panibagong pamamaraan or method. So, value to customers. So, ipupulpil natin yung mga needs ng mga customer natin. So, kung ano may mga pangailangan nila. Okay? And that's all for today. I hope you learned something from our video. On behalf of Electropreneurs, thank you for watching. But wait, before you leave, don't forget to subscribe sa aming YouTube channel, Electropreneurs. Link below, guys! See! Para lagi updated sa aming video. Hey! Wow! Hey!